Okay, balikan kita, Ses. Ses, maraming sarami na ng Viva Stars or talents or Viva Max talents. Parang sampusang pera na kayo. What makes you distinct from the rest of the sexy stars ng Viva Max? Actually, hindi ko rin inaakarang mapupunta ako dito eh. Kasi ang gusto ko lang is mag-artista. And then, nagulat ako sa mga, actually, hindi ko kasi alam yung Viva Max. So, pinaliwanag lang sa akin ng manager ko na ganito pala yung mga gagawin. And then, ayun, noong una, sobrang kinakabahan ako eh. Hindi ko lang gagawin ko. Pero nung sunod-sunod naman na yung mga projects din na nagagawa ko, ay hindi ako yun. Can you, pahabol lang, can you give us a little, background about yourself, Ses? Paano ka napunta sa Viva Max? Paano ka napunta sa showcase? Paano ka simula? And then, konting background sa'yo. Nag-start po ako mag-brand ambassador sa mga cosmetics and sa mga nag-start po ako mag-endorse sa Human Nature na parang mga brand din na mga shampoo, mga ganon. And then, napunta ako sa talent manager na parang nag-model. Hindi ako natuloy doon kasi parang nahihiya pa ako sobra noon. So, yung best friend ko, ang dahilan kung bakit ako nandito din ngayon, yung father ng best friend ko. Ayun, kaibigan niya si Nanay Len, yung manager ko ngayon. And then, dinala ko doon ng father ng best friend ko, and then sinabi sa akin ni Nanay Len na balita ko, gusto mo daw mag-artista. And then, ako naman, syempre, tuwag-tuwa ako kasi may na-encounter ako na tutulong sa akin. And then, tuloy-tuloy na po yun. Hanggang sa natapo ako sa Viva, nag-sign ako ng contract with Nanay Len, and then sa Viva. And then, ayun, tuloy-tuloy naman na din. Siguro lastly, si Man, pwedeng bigyan mo rin kami ng background. Kasi napapanood namin kayo or napapanood ka namin, pero, or marami mo ng movies na nagawa, pero wala kang masyadong background about yourself. Yes. Well, nag-start po ako siguro sa paggawa ng mga commercials. So, I started as a model po. And from there, ito po nag-start. Sumama pa rin sa acting, sumali lang iba't ibang workshops. So, doon na po. Okay, thank you. And good luck sa inyong tatlo. Thank you, Direk. Thank you very much. That was Ms. Astro Amoyo of Beyond TikTok and Inside Showbiz. Up next, we have Sir Eugene Assis of People's Journal. Yung may sinabi si Ses kanina tungkol sa mga previews, may mga nagawa ka ng pelikula? Opo, meron na po. Unang-una kong gagawa is yung The Influencer. Kasama ko dyan si Chloe Barreto and Shandy Guzman. Pangalawa yung Unfair to Forget with Sunshine Cruz and Allen Dizon. Then, pangatlo po is Fantasia Laia. And sunod, High on Sex 2, sila ay Akin, Araro, Takas, then ito po, Kapalit. Okay, ang dami na. Ang next question is ano yung feeling nyo yung the first time that naghubad kayo in front of the camera? Actually, nanood talaga ako nanood ako ng P-Hub para lang malaman ko yung mga posisyon. Kasi that time wala akong experience sa guide. Kasi bata-bata pa kasi ako na siguro mag-18 pa lang ako doon. Ayun, mag-18 pa lang ako so like hindi pa nagsisingin sa akin yung Viva Max. So like, ayun, nanood ako ng P-Hub hanggang sa di na
ride lang din ako ni Derek, ni Sean. Ayun, maayos naman yung nangyari. Masaya naman. Masaya. Si Matt, ano yung first time na nagubad ka in front of the camera? Well, syempre sobrang kabado. Sobrang kabado ako nun. Tapos, hindi ko alam kung paano ikabit yung plaster. So, hindi ko alam. Totally nangangapa ako. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa set. Hindi ko alam paano ko hubarin yung mga damit or yung mga paano mag-start. Saan mag-start. But, thankfully naman, yung mga directors natin is very, ang tawag dito, magagaling sila, then mag-feel mo na safe ka, number one. And second is, sinasabi naman nila specific kung ano yung kailangan mo gawin, ano yung objective ng eksena, etc. So, okay naman. Okay. Si Direk, pakibigyan naman kami ng konting background about yourself. Paano ka nag-umpisa sa pelikula, pag-direct ng pelikula? Nag-start po ako as a director po ng commercials 15 years ago po. Tapos napasok po ako sa Viva. May mga musical shows po ako noon. Then yung Anong Ganap, ako po yung director nun yung show na Showbiz. Hanggang ngayon po. Tapos nag-direct ako ng mga indie films. Yung na-mention kanina, Tres, Sabado, mananalo na sa abroad. Tapos yung first film ko with Viva is yung Manya, na ngayon international award winning na. Tapos, eto, hindi ako yung nagsulat kasi halos lahat ng dinidirect ko yung nagsusulat eh. Iba yung writer nito nung pinasa sa akin yung project. So, ang daming first para sa akin dito sa Kapalit. And nag-enjoy naman ako kasi magagaling yung mga artista. Nakita ko, na-feel ko yung support ng Viva sa akin, mga boses. Yan, pinili talaga ako. And yun, happy overall. Thank you, Direk. Last question. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon na parang magkaroon ng kapalit na buhay, kaninong buhay ang gusto nyo maging kapalit ng buhay nyo ngayon? Siguro we'll start with Direk muna, Direk. Hindi ka masasatisfy sa sagot ko eh, kasi wala. Wala. Okay lang. That's good. Okay. I want this life. Okay. Si Matt. Mahirap ito. Kapalit kayo ng buhay. Siguro walang specific na tao, but I guess may mga desisyon na gusto kong palitan sa akin. So siguro yun lang. Okay, mga desisyon. Si Ses. Siguro ako is yung gusto ko ulit eh. Actually wala eh, kasi okay naman ako ngayon kahit hindi ko kasama yung parents ko. Ayun, parang naisip ko lang na sana magkaroon ako ng kapalit na parang kompleto yung family ko rin gano'n. So gusto ko yung ganong life ulit. Okay, maraming salamat. Thank you. Jean, Kylie. Thank you very much po. That was Sir Eugene Assis of People's Journal.